Ayon kay John Maxwell, kailanman hindi magbabago ang iyong buhay hanggat hindi mo binabago ang mga kakaibang ginagawa mo sa araw-araw. The secret of your success is found in your daily routine. Ang pagiging mayaman o mahirap ay resulta ng mga ginagawa mo sa araw-araw o yung tinatawag na habits. Sa katunayan, merong malaking pagkakaiba kung paano ginagamit ng mga mayayaman ang kanilang oras kumpara sa mga mahihirap. Kaya naman sa video na ito, gusto kong ibahagi sa inyo ang 8 pagkakaiba kung paano ginagamit ng mga mayayaman ang kanilang oras. Pero bago po yan, huwag kalimutan mag-follow at mag-subscribe sa ating channel. At kung handa ka na, number 1, naglalaan ng oras ang mga mayayaman sa pag-ehersisyo. Ang mga mayayaman na tao ay hindi nila ina-underestimate ang magiging ambag sa kalusugan sa pag-ehersisyo, lalo na sa pagbibuild ng mga pangarap, negosyo at kayamanan. Dahil ang pagyaman ay nangangailangan nito ng maraming enerhiya at stamina para makapagpatuloy at mahandle ng maayos ang sandamakmak na stress at hassle na mararanasan mo. Dahil ang pagiging mayaman ay may kaakibat na may malaking responsibilidad tulad ng paghawak ng pera, negosyo, mga tauhan at kung paano makipag-deal sa mga kakompetensya at marami pang iba. Sa katunayan pa nga nito, mas maraming stress ang mga mayayaman dahil hindi lang sarili nila ang kanilang iniisip, kundi pati ang mga empleyado nila. Kaya ang pinakamahalagang investment na dapat una mong gawin ay kung paano mo mapanatili ang sarili mong kalusugan. Bukod kasi sa tutulungan ka nito na maabot ang mga pangarap mo, ay may-enjoy mo rin ang resulta ng pinaghirapan mo dahil ang yaman ay walang kwenta kung gagamitin mo lang din ito para pangbayad sa iyong hospital bill. Number 2, palaging iniisip ng mayayaman ay na sila ay magtatagumpay pa. May kasabihan na kung ano ang iniisip mo, may posibilidad na mangyari ito. At kung ano ang nasa isipan mo, ay may posibilidad na siya ring gagawin mo. Tandaan, ang pinakamakapangyarihang parte sa katawan ng tao ay ang utak at kung paano ito mag-isip. Lahat ng tinatamasa ng mga tao ngayon ay nagmula lang ito sa isang pag-iisip o isang idea ng isang tao na naniniwala na mangyayari ito. Makakalipad tayo gamit ang isang bakal o eroplano dahil ito sa isang taong naniniwala na ito ay imposible. Ang mga mayayaman ay palaging naniniwala na sila ay magtatagumpay pa, kaya palagi silang nakakaisip ng solusyon sa bawat problema. Habang ang mga mahihirap ay laging nakakaisip ng mga dahilan kung bakit sila hindi magtatagumpay. Number 3, minumotibate ang sarili pagising sa umaga. Ang mga mayayaman, minumotibate nila ang kanilang sarili pagising sa umaga. Sabi nga nila, ang buhay ay simple lang. Gumigising ka ng umaga para harapin ang mga panibagong challenges ng buhay. Sa kabilang banda, para sa mga mahihirap, gumigising sila na hindi handa sa kung paano nila haharapin ang buong araw. Ang madalas ginagawa ng karamihan ay gigising lang para manood ng TV, mag-social media, maglaro ng video games at pinakamasama pa nito, nag-iisip lang ng kanilang problema at mga bagay na wala sa kanila. Habang ang karamihan sa mga mahihirap nagpapalipas lang ng oras na hindi productive. Samantalang ang mga mayayaman, naiintindihan nila na kailangan bumangon ng maaga at motivated para magiging productive sa buong araw. Kaya kung napapansin nyo, ang mga mayayaman, ginagawang palipas oras ang pagbabasa ng libro, pagpapanood ng mga motivation videos, at pakikinig nito. May kasabihan pa nga na kapag gumising ka sa umaga na positive energy ka, magiging positibo ang buong araw mo. Kaya naman subukan mo rin ito pagising mo sa umaga, i-motivate mo ang sarili mo na kayang-kaya mo abutin ang mga pangarap mo sa buhay. Number 4, ang mga mayayaman ay mayroon silang healthy eating habits. Base sa pag-aaral, 97% ng mga mahihirap ay kumakain ng 300 calories ng junk foods araw-araw. Kaya naman kung hindi healthy ang kinakain mo, hindi din maganda ang quality ng trabaho mo. Nandyan na ang hirap makapag-perform, hirap makapag-focus sa trabaho mo dahil kulang ang nutrisyon na natatanggap ng katawan mo. Kaya ang mga mayayaman kumakain ng mga healthy na pagkain dahil alam nila ang nutrisyon na binibigay ng mga pagkain ng mga masustansya. Number 5, naglalaan sila ng mahabang oras sa kanilang negosyo at trabaho. Ang pagkakaalam ng karamihan ay kapag mayaman ka, marami kang free time. Pero ang katotohanan, minsan ang mga mayayaman ay halos nawawalan pa nga ng oras sa kanilang sarili. Mahirap mag-build ng yaman, pero mas mahirap panatiliin ang pagiging mayaman.
Kailangan mo maglaan ng maraming oras sa trabaho at kaunti lang ang tulog. Maraming mayayaman ngayon na noon sobrang baon sa utang bago naabot ang masaganang buhay ngayon. Isa na dito si Grant Cardone, isang self-made millionaire. Ang sabi niya, ang kaibahan sa self-made millionaire sa iba ay ang oras na ginugugol nila sa kanilang trabaho, habang ang mga regular na empleyado ay nagtatrabaho lamang ng alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Siya naman ay almost 14 hours a day. Pinatunayan ito ng halos mga nagtatagumpay na sa buong mundo ngayon. At ang sabi ng ilan, kung gusto mong magtagumpay bilang isang startup founder sa isang negosyo, kailangan mong magtrabaho ng 18 hours a day sa unang taon ng iyong pagninegosyo. Number 6, marunong din silang tumanggi. Ang mga successful na tao ay marunong din silang tumanggi. Ang point dito ay ang ating decision making at ang time management. Kailangan kasi nating maging maingat sa mga desisyon na ginagawa natin. Kasi ang oras kapag ito'y lumipas na, hindi na natin ito maibabalik pa. Napakahirap ang daan papuntang tagumpay. Nangangailangan ito ng mahabang oras, pagpupursige, at katakot-takot na sakripisyo. Kaya alam ng mga mayayaman ang kanilang priorities at binubuhos nila ang atensyon dito. Kaya madalas silang tumatanggi sa mga bagay na hindi related sa kanilang mga priorities. Number 7, may mga daily goals din sila. Ang mga mayayaman ay may araw-araw na goals. Ang goals kasi nagbibigay sa iyo ito ng direksyon. Kaya naman kung wala ito, wala ka ring idea kung paano mo gawing productive ang araw mo. Kaya madalas pinipili na lang ng karamihan ang tapusin ang buong series ng Korean drama movies sa loob ng isang araw dahil hindi nila alam ang kanilang priorities. Habang ang mga mayayaman ay mayroong listahan sa mga dapat gawin sa araw-araw. Kaya may idea talaga sila kung ano ang dapat ma-accomplish sa isang buong araw. Tandaan, ang buhay maikli lamang, kaya ang pagkakaroon ng pang-araw-araw na goals ay mahalaga dahil ito ang magbibigay sa iyo ng focus sa mga mas importante na bagay. At kapag may goals ka, maiiwasan mo rin ang pagpapaliban dahil may dapat kang gawin na sinusunod. Number 8, nagdadagdag sila ng kaalaman sa araw-araw. Ayon sa pag-aaral, 86% sa mga mayayaman ang naniniwala sa lifelong self-improvement. Ang multi-billionaire na si Warren Buffett ay nagbabasa ng 5 to 6 hours a day ng mga business-related books. Pero bakit nga ba na kailangan magdagdag ng kaalaman? Ayon kay Warren Buffett, kung may isang tao ang magsasabi na natututo siya sa isang bagay dahil sa kanyang experience o pagkakamali na pinagdaanan sa buhay, mas lamang dito kung natututo ka dahil sa pinagdaanan niya o sa pagkakamali ng ibang tao. Isang malaking tricks ito para mapagtagumpayan ang buhay, ang matuto sa pagkakamali ng iba. Tandaan natin, ang ating oras ay limitado lamang. Ayaw din naman natin na mauubos lang ito sa paggawa ng mga bagay na pagkakamali para matuto. At hanggang dito na lang ang video natin. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.